Enero, itinampok natin ang kwento ni Diwata na naging kontrobersyal sa kinasangkutan niyang dating gulo. Pangit kayo sa kulungan kasi mga kriminal kayo. Tingnan mo, ginawa mo sa akin. Ang ganda-ganda na mukha ko, sinira mo. Pero nag-comeback sa pamagitan ng kanyang negosyo na pares. Welcome to Diwata Pares Overload. At mula noon, tila umubra ang mahika ni Diwata sa publiko. Nagpalipat-lipat man ang pwesto, ang kanyang paresan patuloy na dinarayo. Pang ilang kaldero na yan ngayong araw? Pang siyam na to, no? Hanggang ang kanyang paresan sa Pasay naging food trip destination. Ang ilan ka, sir? So, 63. Sa sobrang lakas nga raw ng negosyo ni Diwata, pati nasa tapat niyang paresan ni Juliet na hatak at pareho na rin ngayong pinipilahan. Ang Encanto Pares Overload. Nasa ilalim ka ng puno ng mangga, tapos may musok-usok. Engkanto na lang, para mas maganda. Ang nagpapa-espesyal daw sa pares ni Juliet, ang ginagamit niyang batok ng baboy, kanya munang iniihaw. Mostly kasi narinig ko puro fry. Kaya sabi ko, less cholesterol naman tayo. Ang kanilang pares with chicharong bulaklak, only rice at soft drinks sa halagang 100 pesos kada serving. Hindi siya kagaya ng iba na piniprito-prito lang. Dating DH o domestic helper sa Kuwait si Juliet, kalaunan umuwi ng Pilipinas. Taong 2015 nung nagtayo siya ng paresan. Yun nga lang, wala siyang permit. Pag na-clearing, wala po kami magawa. Lahat ng maabutan nilang gamit namin, matatangay. Hanggang nakatapat na nga niya ang paresan ni Diwata. At kumbaga sa pelikula, nung una, nilampaso siya. Dumating sa point na kami ng tao ko, kaya kakain tayo sa harap para pag may nakakita na mga dadaan, maengganyo sila. Pero dahil box office hit ang paresan ni Diwata, may ibang nainip na sa pila. Ang katwiran ng mga tumatawid sa akin, sa sobrang haba ng pila, hindi na makapaghintay. Kung ano yung mapupunta sa akin sa dulo ng pila niya, accept ko. Hanggang isang araw, may food vlogger na naligaw sa pwesto ni Juliet. Sabihin man po nila, nakakompetensya daw kami ni Diwata. Okay, walang problema sa amin. Asang sa akin po, hindi ko kompetensya ang tawag ko po doon. After namin kumain kay Diwata, nakita po kasi namin na walang kumakain. So yun, tumalong po kami dun sa aisle. Pagtanong namin, same price, 100 pesos. At laking gulat niya nung ang kanyang paresan na dati dinadaan-daanan lang, dinudumog na rin ngayon ng tao. Uy, ang dami na kumakain. Nakakatuwa. Hindi ko na-expect na magbo-boom yung tindahan ko. Mula sa 6,000 pesos nilang kita kada gabi, ngayon, sa 12 oras nilang pagtitinda, kumikita na sila ng hanggang 100,000 pesos. Sinisika po na po talaga mag-ipon ngayon dahil naranasan ko na nga po yung mag-0-0. Hindi ko na magagawang iwanan yung mga anak ko para lang mag-abroad ulit ako. Ang paresan namang ito sa Quezon City, araw man o gabi, blockbuster. Sa halagang 120 pesos kasi, meron ka ng classic pares, only rice, only sabaw, soft drinks, at itlog. Busog! At sa mga nakakaluwag-luwag sa budget, must try din daw ang kanilang pares na hindi tinipid sa sahog. May braised beef, bone marrow, chicharong bulaklak, bagnet, only rice at sabaw, panula at itlog for 250 pesos. Hanggang 3 tao na ang mabubusog sa kanilang pares overload. Negosyo ito ng magbayaw na Keith at Jude. Mahilig kami kumain ng pares. Gabi-gabi po, nagpapares kami. Dumadayo po kami. Saan po may mga trending. Kada araw, mahigit 1,000 tao raw ang dumarayo sa kanila. Kaya binabalikan kasi nga mura. Pero kung tahimik ang pila sa labas dahil gutom na ang mga naghihintay, sa kanilang kusina parang may gyera kung saan non-stop na iniluluto ang nasa 800 kilos hanggang 1 toneladang karne. Si Keith, dating kusinero sa Italy, kung saan din siya nag-aral ng culinary. Si Jude naman, mekaniko. Dito ka, tabi ka kay Pogi. Kaya nitong nakaraang taon, nagdesisyon silang mag-food cart. Naging illegal vendor. Pagkadating po namin sa pwestuhan po namin, may mga nakaabang na pong magpapaalis sa amin. Hanggang naisipan na nila Keith at Jude na magkaroon ng sariling pwesto. Nung may isang vlogger po na nakapag-vlog dun sa amin, Harap.
Itong sabaw yung bagay na bagay pag medyo may hangover ka. Hindi namin kinaya yung dami ng tao. As a food vlogger po, ang main goal po talaga namin is tumulong po na ma-promote po yung mga business na mahihina po talaga. Kung noon, ang kita nila kada araw, 1 to 2,000 pesos. Ngayon, umaabot na raw ng hanggang 6 digits kada araw. Ipinagpapasalamat din daw nila na nabigyan nila ng trabaho ang 70 nilang mga empleyado. Nakatulong po ako sa mother ko na nagagamot. Nabago yung buhay ko, napapadalang ko ng anak ko. Masaya po kami na marami kaming natulungang tao sa mga empleyado namin. Mga pares na alam natin ngayon, masabaw. Pero alam nyo bang ang sinasabing original nitong timpla? Yung masarsa at may balanse ng alat at tamisang sauce. Sa panahon pa lamang ng mga Espanyol sa atin, meron ng mga ngalakal na Chino na nagtitinda nito. Ipinapares na ito sa isang mami bilang bahagi ng pagkain na kanilang inilalako, lalo na doon sa mga labas ng simbahan. Ang kainang ito sa La Loma, Quezon City. Negosyo ng mag-asawang Lolita at Roger Chu. Siopaw, roasted chicken at beef mami raw talaga ang kanilang mga produkto noon. Pero dahil madalas daw i-request ng kanilang customer na ternuhan ng beef mami ng kanin, tinawag itong pares. Nag-start siya dito sa mismong pwestong to, pero maliit lang siya. So, mga 6-seater lang siya. Isi-share natin yung beef. Ito na yung broth namin. At doon na nga ipinanganak ang pangalan ng pagkaing naging comfort food ng maraming Pinoy. Beef stew na kalaunan pinaresan ng sinangag. Hindi yung masyadong mataba. Yung sabaw namin, enough na siya. Yung broth lang mismo. So hindi na siya kailangan lagyan ng na additives. Dahil primera klase raw ang karne, 240 pesos kada order. Malaman, malambot, masarap. Hindi siya ganun katamis, hindi rin siya ganun kaalat. Pinasikat ng Jonas House ang Paris meal noong 1980s. Maraming nagsasabing sila yung pwedeng original. If you trace back kasi sa history, we have withstand 44 years na. Pero katulad ng lagi po naming ipinapayo sa inyo, patokmang pagkain ngayon ng pares. Hinay-hinay lang po tayo sa pagkain ng pares, lalo na yung mga mataas sa fat at cholesterol dahil nakakadagdag po ito sa mga health risks na dinadanas natin. Sa dami na ng yumaman at bagong umasenso dahil sa pares, hindi lang ito tubong lugaw, tubong pares.